Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Daddy God, sa umagang ito. Kaming lahat ay nagsiselebrate ng pasasalamat una sa iyo, aming Daddy God, at sa aming mga daddy sa lupa. Salamat, Panginoon, sa maraming blessing spiritual that will result in material blessing sa aming mga buhay. Mangusap ka, Panginoon, sa kapahayagan na ito para sa pamilya at para sa loob ng iglesia. Salamat po. Ito po ang dalangin namin habang dinideklara namin ang lahat ng kapahayagan, lahat ng pagpapala, lahat ng kalakasan at kalusugan maranasan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Laksan niyo yung part 4. Part 4. Part 4 na po yan ho. So ako po ay nakikiusap sa inyo para lalo nyo ma-appreciate yung part 4 na yan. Puntahan nyo ho yung part 1, part 2, part 3 sa ating Facebook page, sa Gospel of Christ Church, at maging sa ating YouTube account. Amen ba? Para lalo nyo makuha yung sustansya ng salita ng Diyos. Amen. Lagi pong sinasabi ni Pablo, hindi natin ikinahihiya ang mabuting balita. Ang mabuting balita patungkol kay Kristo Jesus sapagkat ito lamang yung kapangyarihan ng Diyos. Sabihin nyo, yung mabuting balita patungkol kay Hesus Kristo, salamat, 3 sa 3. Ito lang yung kapangyarihan ng Diyos. Tingin po kayo sa akin, wala na pong ibang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang individual at iligtas ang pamilya. Wala na po. Amen. Kaya sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ, which is the gospel of grace, for it is the power of God unto salvation, first for the Jews, then for the Gentiles, for in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Mga kapatid, mga kaibigan, mga mahal kong pamilya ng Gospel of Christ Church, tingin po kayo sa akin. Wala nang power para iligtas yung pamilya nyo, nanay nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pamangkin nyo, tita nyo, lolo nyo, lelang nyo, lelong nyo. Wala nang ibang power. It's the gospel of Christ, His death, burial, and resurrection. Anyone who do not believe that will be condemned. Sino man ang hindi maniniwala dyan, sino man ang hindi sasampalataya dyan, ay hinusgahan na. Amen. Kaya lagi niyo hong tandaan yan. Sabi ni St. Paul kay Timothy, sabi niya, Timothy, Pastor Timothy, Bishop Timothy, tandaan mo, nung pinipreach ko yung gospel, ang daming persecution, affliction na nangyari sa akin doon sa lugar ng Antioch, sa lugar ng Iconium at sa lugar ng Lystra. Itong mga persecution na to, tingin, naranasan kong lahat. Naranasan niyo ho, tingin po kayo, naranasan niyang batuhin. Naranasan niyang ipakulong, naranasan niyang magutom. Tingin, tayo ho, hindi pa tayo binabato. Tayo pinapaaten pa lang. Si Paul, kaya sabi niya, Pastor Timothy, Bishop Timothy, gusto kong ipaalala sa iyo ang mga persecution, ang mga paghihirap na naranasan ko sa Antioch, sa Iconium, sa Lystra. Ano pong ginagawa ni Paul? He's preaching the gospel, Minsan, isang araw, binato siya, halos iniwan na ho siya ng mga Hudyo kasi akala nila patay na siya, duguan. Tumayo si Pablo because he refused to die. Tumayo si Pablo at
nag-preach ulit. At sabi ni Pablo, out of them all, the Lord delivered me. Mga kapatid, tingin kayo sa akin as introduction. Look at these people. Dahil sa kanila, naligtas tayo. Kung itong mga taong to, katulad ni Pablo, nag-refuse at sabi niya, ayoko i-preach. Bahala na kayo. Dami kong ginagawa eh. Actually, businessman si Pablo eh. Dami kong ginagawa. Manliligaw pa ako. Wala pa ako asawa eh. Hindi na nga ako siya nakapag-asawa. Hindi na ako siya nakapag-asawa kasi busy siya magligtas ng tao. Tapos sabi ni Pablo, Timothy, gusto kong malaman mo, sa lahat ng iyon, niligtas ako ng Panginoon. Yes! And all who desire to live a godly in Christ Jesus will suffer persecution. Tingin po kayo, sabi ni Pablo, Timothy, lahat ang debosyon kay Kristo, lahat ang debosyon dahil sa Gospel of Christ, dahil sa Gospel of Christ, ang ibig sabihin ng godly, Yosedia, devotion natin sa Gospel, devotion natin kay Jesus. Tandaan nyo, sino man ang kanyang debosyon ay si Jesus, yung kanyang buhay ay si Jesus, tingin, dadanas kayo ng persecution. Kasi kung hindi kayo totoong kay Jesus, hindi nyo mararanasan ng persecution. Ano ang persecution? Pipersecute kayo kasi puro na ka na lang Jesus. Lumayas ka dito, di ka namin kailangan. Mabuhay ka na lang sa Jesus mo. Persecution yan. Tayo, hindi pa natin naranasan, no? Tayo, ang pinupush pa lang, magsimba ka. Ayoko nga. Ayun lang yung persecution natin, magsimba. O, tingin. Tingin po kayo. Sabi dyan, Timothy, lahat ng naggugusto mabuhay, ang debosyon ay si Jesus. Makakaranas ng, ano Tagalog persecution? Pag-uusi. Uuusigin ka talaga dyan. Pero yung mga masasamang tao, yung mga impostor, mga pastor na masasama, mga impostor na tao, tingnan nyo po, will grow worse and worse. Tingin. Pag hindi talaga kayo Jesus, ay ibig sabihin ng impostor, nagbabalat kayo lang. Yung mga masasamang tao, yung mga nagbabalat kayo lang, ay lalo lang magiging masama at pasama ng pasama. Nalinlang at manglilinlang. Deceiving and being deceived. Amen po ba? So yan po yung context. In contrast, pag ikaw ay talagang Jesus ka, talagang Jesus ka lang. Pag Jesus ka lang, kahit ano pang dumating na pagsubok, ano ulit yung persecution natin? Kahit anong pag-uusig dumating sa'yo, my goodness, hindi ka pababayaan ni Lord. Hindi ka pababayaan ni Lord. He will be with you always until the end of the ages. Amen ba? Oh, next, verse 14. Tapos sabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, ipagpatuloy mo yung natutunan mo, yung kasiguruhan ng kaligtasan mo, yung devotion mo kay Jesus, yung devotion mo sa gospel. Alam ko naman kung saan mo yan natutunan. Ituloy mo yan, Timothy. Pastor Timothy, sabi niyo mo, pastor to. Ikaw, Timothy, hindi ka naloko, hindi ka nalinlang. Sadanas ka ng persecution. Pero yung Diyos, hindi ka niya pababayaan, i-deliver ka niya sa lahat. Sinasabi ko sa iyo yung experience ko. Kaya sabi niya, magpatuloy ka sa mga bagay na pag-aralan mo, natutunan mo, at kasiguruhan mo ng kaligtasan mo.
kung saan mo natutunan yan. Mula ng pagkabata. Wow! Sabihin niyo, pagkabata. Kaya yung mga bata, dapat tinuturo natin si Jesus sa Scripture. Mula ng pagkabata, you have known the Holy Scriptures. Sabihin niyo, Holy Scriptures. Pas grape. Which are able to make you wise. Na magpapatalino sa iyo. Magpatuloy ka dito, Bishop, Pastor Timothy. Kasi pag nagpapatuloy ka dito, what's the context? Kahit na ikaw persecute, i-deliver ka ni Lord sa lahat ng persecution na yan. Huwag kang matakot, Timothy. Kasi, alam mo kung saan mo natutunan to. Alam niyo po sino nagturo kay Timothy? Yung lola niya at yung nanay niya. Tinuruan si Timothy. Tapos, sa ibang church ito si Timothy, nung makilala niya si Paul, pumunta siya kay Paul. At nagpaturo siya kay Paul. That from childhood you have known the Holy Scripture which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Magpapatalino sa iyo. Yung Genesis to Malakay, kung saan doon sinasabi, hinuhula si Jesus, magpapatalino sa iyo para sa iyong kaligtasan. Masusumpungan mo yan sa pamamagitan ng pananampalataya na nakay Kristo Jesus. Tingin, the same gospel you heard is the same gospel you have faith. The same gospel you heard that saved you is the same gospel that makes you holy, makes you redeemed, makes you have faith, is all the same gospel. That is Christ Jesus. It's all the same. Wala akong iba. Kaya kung may naririnig kayo dyan na para ikaw ay tumalino, gumaling, dapat sundin mo to. Scam yun, mga scam. Puro scam. Para ikaw ay maligtas. 10 paraan. Ito ang gawin mo para panatilihin mo ang sarili mong ligtas. It's all scam. Budol ho yun. Amen ba? Naintindihan niyo po ba? Yung gospel na pinanampalatayanan nyo, ay yung gospel na nagpatawad sa inyo, yun yung gospel na nagpagaling sa inyo, yun yung gospel na nagpala sa inyo, yun yung gospel na naging banal kayo, yun yung gospel na ligtas kayo, yun yung gospel na mayroong kayong buhay na walang hanggan. It's all the same. At masusumpungan mo yan sa gospel. Sino yung gospel? Si Jesus. In Christ Jesus. Hindi galing sa iyo, hindi sa magagawa mo. Ulit. Sinisiksik sa isip natin yan. Ang banal na espiritu na sinisiksik ni Paul at ng pastor niyo. Amen ba? Sapagkat ang lahat ng kasulatan, given by the inspiration of God, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Lahat dyan, pag nakita mo si Jesus, makikita mo yung Diyos, makikilala mo yung Diyos, makukorek ang lahat ng turo mo, alam mo teaching. Amen. Tatalino ka dyan. Basta nakafocus kay Jesus. Amen ba? O, tingin. Sa ano po yung gospel? Balik-balikan natin palagi para hindi nyo nakakalimutan. Nung pumunta po ako ng Hong Kong, ang hirap po. Pagbaba mo sa Hong Kong, pagbaba mo sa hotel, di mo alam. Kaya kung gagawin ko dahan-dahan, tinatandaan ko lahat. Ito yung street. Ito. Kasi pag hindi mo tinandaan, maliligaw ka sa Hong Kong. Hindi mo alam kung ano yung Kimchatsu. Hindi mo alam. Kaya sabi ni Pablo ulit, moreover, mga kapatid, sinasabi niya yan sa church. Alam niyo ba lahat ng letter ni St. Paul, sinasabi niya sa simbahan. Ano po yung simbahan? Tayong lahat. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, dinideklara ko sa inyo ang mabuting balita na pinangaral ko sa inyo, na tinanggap ninyo, na ito yung tinayuan ninyo,
na ito yung pinanampalatayanan ninyo. Ito yung nagligtas sa inyo. Past tense, nagligtas sa inyo. The moment you believe in Christ, the moment you believe the gospel of Christ, the gospel of grace, mga kapatid, ligtas na ho kayo. Ligtas na kayo. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, ligtas na kayo. Bukas, pag pumikit yung mata nyo, you are in the presence of the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, tumigil ka na, ligtas ka na. Ligtas ka na! Pinatawad ka na! Banal ka na! Kasi ang kabanalan mo si Jesus. Tapos nilagay yung Holy Spirit sa'yo para siguraduhin, ayan na, titira na ako sa'yo. Dami mo pang iniisip, ang dami mong issue sa buhay. Titira ako sa'yo. Tingin, which I preach to you, which also you receive, in which you stand, by which also you are saved. Pag pinanghawakan mo yung katotohanan na yan, yung mabuting balita na yan, patungkol kay Kristo, maliban hindi yan ang pinanampalatayanan mo, walang silbi ang faith mo. Yung faith mo ay fake faith. Pag hindi si Jesus ang focus mo. Amen. Verse 3, moreover, I deliver to you first of all that which also I received. Itong pinirich ko sa inyo, sabi ni Paul, ito po yung simbahan, ang kongregasyon na to, mga 5 to 20,000 people. Mayayamang mga tao to. Mga businessman to. Sabi ni Paul, yung diniliver ko sa inyo, unang-una sa lahat, alam nyo ba, yung gospel na yan din dyan din ako naligtas. Yan din ang kaligtasan ko. Yan din yung kabanalan ko. Yan din yung protection ko. Yan din yung kagalingan ko. Yan din yung buhay ko at buhay na walang hanggan ko, for which also I receive. Ano daw yung gospel? Na si Kristo'y namatay. Wala nang pwedeng kaawaan. Tapos na tayong iniligtas. Tapos nang binayaran ng ating mga kasalanan. Amen ba? That Christ died, already died, for our sins. According to the scripture. Sinasabi ni Pablo, alam mo ba, hinula na yan dito sa 39 books. 24 years plus 3,000 years. Hinula na yan na mamamatay si Jesus. Yung Diyos magkakatawang tao, hinula na yan. Mamamatay siya, hinula na yan. Sa 39 na libro na tinatawag na scripture na siya'y mamamatay para sa ating mga kasalanan. Na siya'y muling bubuhayin sa mga patay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan. Katibayan na lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na. Amen. Tanggapin mo yung katotohanan na yan. Mamaya magkakamali ka ulit, bukas magkakamali ka ulit, ang kasiguruhan ng kasalanan mo na pinatawad, si Jesus namatay, nilibing, nabuhay na magbuli. That's it. Finish. Wala nang issue sa kasalanan. Amen. Tapos na. Nagkakamali ka, nagkakasala ka, pero wala nang counting yan sa Diyos. As far as God is concerned, He already paid the penalty of your sin. You are super holy like Jesus. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Ito po sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, I'm greatly desiring to see you, being mindful of tears, that I may fill with joy. Nang maalala ko yung genuine faith na nasa iyo. Yung genuine faith. Ano yung genuine faith? Believe. Manampalataya, pananampalataya kay Jesus. Yung buhay natin, dahil kay Jesus. Na nasa iyo. Na unang tumira sa yung lolang si Lois at yung nanay mong si Eunice. Alam ko, nandyan rin sa inyo. Nandyan pa rin sa iyo. Pag binasa niyo yan, yung semblance ng gospel, ng faith, is yung Holy Spirit na tumira sa atin.
Alam ko na sa iyo pa, Timoteo. Nakita niyo po, itong pamilya na to, mula sa lola, sa nanay, anak, si Timothy. Of course, kung may asawa si Timothy, sa kapwa-apuhan na. 3, 4 na henerasyon. Amen. Kasi yung gospel para sa lahat ng pamilya. Sa lahat ng miyembro ng pamilya. Amen ba? Amen. So balikan ho natin ito. So nung tayo ay individually at pamilya na ligtas, gusto ng Diyos, ilagay tayo sa isang samahan. Ang tawag diyan, sabi ni Peter, brotherhood of the believer. Sa labas, fraternity, brotherhood. Saan ho kinuha yan? Kasi yung fraternity, naghahanap yan ng camaraderie, tapos papagawa sila. Ito ay Tau Gamma Fraternity. Dito magbibigay kami, magpapalaro kami. It's all taken where the church is assembled to do good works. Para makilala. Tayo, yun to, brotherhood of believer, para ipakilala yung gospel. Fraternity will not give you eternal life, but the gospel in the brotherhood of the believer will give you eternal life. Amen. Brotherhood. Brotherhood. Brotherhood sa sapakan, brotherhood sa inuman. You don't like that, brotherhood. You like a brotherhood that will tell you, Brad, your sins are forgiven. Brad, you have eternal life. Brad! Let's say this message to all our brotherhood. Amen. So nang marating si Jesus sa mga lupain ng Cesarea Filipo, tinanong niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ayon sa sinasabi ng mga tao, sino raw ba ako na anak ng tao? Doon sa lugar ng Filipo, mayroon silang mga religion doon, mayroon silang mga Diyos-Diyosan. So pumunta yung mga disciple doon, kasi pumupunta doon si Jesus, gumagawa ng himala, nagpapagaling ang lahat ng may sakit at karamdaman. Tapos pinatanong niya sa mga tao, anong sabi ng mga tao? Sino daw ako? Ang sabi nila, si Juan na taga-bautismo. Ang sabi nila, kayo daw si Elias, si Propeta Elias. Ang iba ay nagsabing, kayo daw po si Jeremias o si Jeremiah na isang propeta. Sinabi niya sa kanila, isipin niyo po yung mga tao doon, hindi nila kilala si Jesus ay Diyos. Hindi nila kilala si Jesus ay tagapagligtas. Wala pong nakakala. Yung buhay ng mga tao doon, nabuhay sila sa ilalim ng relihiyon na tinatawag na Judaism. Sa ilalim ng mga batas na sinulat from Genesis to Malakay, pero hindi nila nakita si Jesus. So tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino ako sa inyo? Okay, babalik ko ulit. Sino sa inyo si Jesus? Sino sa inyo si Jesus? Sino ako sa inyo? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, ikaw po ang Mesayas, ang anak ng Diyos na buhay. Ang ibig sabihin niyan, Panginoon, ikaw po ang tagapagligtas, Kristo. Messiah. Kayo yung anak ng Diyos. Sa original, kayo ay Diyos. Kayo yung Kristo. Kayo yung tagapagligtas na Diyos. Pampihira. God who became man. Kayo po yung tagapagligtas. 17. Sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka, Simon, Pedro na anak ni Jonas, sapagkat hindi ito pinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko rin sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Ano ibig sabihin? Ikaw, Pedro, maliit na bato. Dito sa malaking bato na to, yung malaking bato, sa context, ay ikaw ang Mesayas, anak ng Diyos. Itong sa ibabaw ng batong ito, na si Jesus yung Mesayas. Na si Jesus
ng anak ng Diyos. Itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makakapanaig sa kanya ang tarangkahan ng impyerno o ng kamatayan. Amen. So galing po yung church sa salitang eklesia. Ito yung mga tinawag. Ano po ang pagtawag sa atin? Tinawag tayo sa pamamagitan ng gospel, right? Nasa atin tayong mga relihiyon, nasa atin tayong paniniwala. And somebody nag-preach, nag-share sa atin ng gospel. Boom! Na-born again tayo. Tinawag tayong lahat. Mula sa kadiliman ng kasalanan, kadiliman ng maling pananampalataya, nilagay tayo kay Jesus, yung tagapagligtas. Nung pinagsama-sama tayo, tawag dyan, church, gathering together. Amen po ba? Si Jesus yung ulo ng iglesia. Tayo yung katawan. Pag nagkakaroon tayo ng assembly every Sunday, yan po ay tinatawag na reunion. Hindi nyo hinihiwalay yung paa, yung tuhod. Dapat nandun tayo sa isang lugar para makumpleto yung body of Christ. Hindi ko kayo marinig. Kung ikaw yung kamay, paano na? Tapos pag-church, nasa yung mga kamay, hindi tayo kumpleto. Hello? And the gates of Hades shall not prevail against it. Itatayo ko ang aking iglesia. Ang sinasabi ni Jesus yan, itatayo ko kayo sa akin at sa aking tinapos na gawa. Itatayo ko kayo sa akin at sa lahat ng ginawa ko sa krus ng Kalbaryo na hinula ng Genesis to Malakay. Kaya ang tawag sa atin, Ecclesia. Amen. Kayo ay church individually. Pag pinagsama-sama tayo, tinatawag tayong assembly. Family of God. So makikita niyo yan sa part 1, part 2, part 3. Amen ba? Pansin niyo yung rock? Ang ibig sabihin ng rock sa Greek, Petras. Sabihin niyo, Petras. Ibig sabihin, napakalaking bato. Super laking bato. Na maging ang mga demonyo, pati impyerno, pati kamatayan, hindi makakanaig dyan. Napakalaking bato. Matibay na bato. Saan ho kinuha ni Jesus yung kanyang notes? Nung sinasabi ni Jesus na yung rock na yan na si Jesus ay siya. Wala pong ibang notes si Jesus. So pumunta tayo sa Exodus. Sa utos ng Panginoon, umalis ang buong mamamayan ng Israel sa ilang ng Zin. Nagpatuloy sa paglalakbay, nagpalipat-lipat sila ng lugar, nagkampo sila sa Redim, pero walang tubig na mainom doon. Nung lumabas sila sa Egypt, kasama ni Moses ang almost 3 million na tao palabas ng Egypt. Kasi doon naging mga alipin sila, pinahihirapan sila. Ito pong mga taong to, tingin po kayo, yung communication ni Moses, dahil hindi sila naniniwala sa gospel. Kasi yung gospel nandoon eh. Di ba? From Genesis to Malakay. Dahil mahihinang kukote ng mga tao, gumagawa na lang si Moses. O, itong batong na to ha, ito, example, yung bato na to, ito si Jesus ha. Kasi nga, ang hina ng isip nila, ayaw nilang maniwala. O, tingnan niyo po ito. Kaya nakipagtalo sila kay Moses at sinabi, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Sumagot si Moses, bakit kaya nakikipagtalo sa akin? Bakit kayo? Bakit niyo ako inaaway? Bakit niyo ako inaaway? Wala lang kayong mainom. Tapos sabi ni Moses, bakit ninyo sinusubok ang Panginoon? So inaaway na nila yung pastor. Bakit ninyo sinusubok si Jesus? Bakit niyo sinusubok ang Panginoon? Bakit daw? Ano po sinasabi nila? Pero uhaw na ang mga tao roon, kaya patuloy ang pagrereklamo nila kay Moses. Moses! Pastor Moses! Bakit mo kami nilabas ng Egypto? Papatayin mo kami lang dito. Pati yung business namin, pati yung mga anak namin, mamamatay. Sabi, kaya humingi ng tulong si Moses sa Panginoon. Panginoon, ano po ang gagawin ko? Sa mga taong ito, halos patayin na nila ako. Halos batuhin na nila ako. 3 milyon na kongregasyon.
Sumagot ang Panginoon kay Moses, kunin mo yung baston na inihampas mo sa ilog ng Nilo. At pangunahan mo ang mga tao kasama ng ibang papahiram ng baston, ng ibang mga tagapamahala ng Israel. O tingin, hihintayin kita roon sa may bato sa Horeb, sa Ingles. Sa Ingles, behold, I will stand before you there on the rock of Horeb. Sabihin niyo, rock. So, ibig sabihin ng rock dyan, sa Greek, sa Hebrew, zur, boulder, napakalaking bato. So, anong interpretation ni Jesus doon sa bato? Sa Matthew, si Jesus ay Mesiyas. Si Jesus ay tagapagligtas. Anak ng Diyos. Yun yung bato. Ito po yung notes ni Jesus nung tinuturo niya yung bato. Nandyan po ba kayo? Tinuturo niya yung sarili niya. Sa Greek, Petras. Sa Hebrew, zur. Pareho meaning, napakalaking bato. O, sabi ng Diyos kay Moses, hihintayin kita roon sa may bato sa Horeb. Kapag naroon ka na, paluin mo yung bato at lalabas ang tubig na iinumin ng mga tao. Kaya ginawa ni Moses sa harap ng mga tao, pamahalaan ng Israel. So ito, halimbawa, ito yung malaking bato. Sino daw yung bato? Nung sinasabi na ni Jesus, sino yung bato na yun? Si Jesus, yung Mesiyas. So ang notes ni Jesus, ito. Ini-interpret ni Jesus, yung bato na sinasabi ni Moses dyan sa Exodus, walang iba kundi si Jesus. Dahil mahina yung mga tuktok ng mga naniniwala ng panahon na yun. O sige na, para sample lang. Ayaw yung paniwala rekta si Jesus. O itong bato na to, si Jesus to. Hinataw ni Moses. Ano ibig sabihin nun? Kasi Jesus, pinako sa krus, pinahirapan dahil sa kasalanan ng tao. Naintindihan niya ba? In explaining Jesus yan concerning himself in the Old Testament. That's him. Pero sa likod niyan, si Jesus yan. Dahil hindi nga naniniwala, sige, ito bato para lang. Tapos in-explain ni Jesus sa New Testament, right? Kaya ginawa ito ni Moses sa harap ng tagapamahala ng Israel. Tinawag ni Moses ang lugar na Maasa at Meriba. Bakit? Dahil nakikipag-away na yung mga Israelita kay Moses. At tinitesting na nila si Lord. Sipin mo, ikaw, gagalit ka na kay Moses, tinitest mo pa si Lord. Sa pamamagitan ng pagsabi, sinamahan ba tayo ng Panginoon o hindi? O ano nangyari? Lumabas yung tubig. Kahit na itong mga taong to, nagre-rebelde na kay Moses, sinusubok na si Jesus, yung Diyos, nandun pa rin yung Diyos, pinainom pa rin sila ng tubig. Walang namatay. Subukan nyo sa akin, wala rin mamamatay. Naiintindihan niyo po ba? So, ganun po yung mga tao. Yung simbahan, ang tawag dyan, yung termino na church, nakuha rin ho dyan sa Old Testament. Pangalawang beses. Nagreklamo na naman. Wala na naman tubig. Ang hilig, magreklamo talaga. O, tinawag ni Moses ang mga lugar na Maasa at Meriba. Bakit? Lagpas na po ako niya. Nagreklamo ulit. So, nakainom ulit sila. Di ba? Nakainom na sila. So, ano ibig sabihin ng tubig? Sabi ni Jesus, in-interpret ni Jesus, sino man ang nauuhaw? Sino man ang nauuhaw? Anong kauhawan? Kauhawan ng kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan, kabanalan. Ako ay magiging magpapainom sa inyo. So si Jesus yung, pag uhaw ka na ng kaligtasan, si Jesus yung, ay, salamat, ligtas na ako. Uhaw ka ng kapatawaran ng kasalanan, si Jesus yung, ligtas na pala ako. Nakukuha niyo yun. Ulit-ulit, nagreklamo sila. Sinabi ng Panginoon kay Moses, kunin mo yung baston. Baston ulit. It's a sign of leadership of Christ. Kinuha ulit. Pangalawang beses. Tipunin mo ninyo ni Aaron ang buong mamamayan at habang nakatingin sila,
Utusan mo yung bato. Balik ka ulit dun sa Horeb. Sabihin mo dun sa bato na maglabas ng tubig. This time, hindi na paluin. Ulit, hindi na papaluin. Kasi isang beses lang mamamatay si Jesus. It is appointed unto man to die. It's like Jesus died and then to face judgment. So kinuha ni Jesus ang lahat ng judgment in one's death, burial, and resurrection. Kaya, nung nag-resurrect na, tapos na yung resurrection, gagawin mo, sasalitain mo na lang. That if you confess with your mouth, Jesus is Lord, believe in your heart that He was raised from the dead, you are saved. You are forgiven, you are holy, you are righteous. Wala nang bubuhatin, wala nang mamatay sa krus. Because of the death, burial, and resurrection, all you have to do is confess that Jesus Christ died and resurrected from the dead, you're saved. Ngayon, sasabihin mo na lang, Lord, thank you. Pinatawad mo na ako. Wala nang pako-pako. Wala nang hirap-hirap. Wala nang sakripisyo. Wala nang pabasa. Wala nang maglalakad ng walang sapatos papuntang Antipolo. Wala na! Wala na! Para mabawasan ang kasalanan, wala na! All you have to do is believe, confess that Christ died and rose from the dead. You're saved. Kaya sabi ng Diyos kay Moses, Moses, utusan mo na lang. Utusan mo ang bato na maglabas ng tubig. Sasabihin na lang ni Moses, oh, bato, labas ka ng tubig. Sino yung bato sa panahon ni Jesus? Si Jesus. The rock. Nandiyan po ba kayo? At mula dito, aagos ang tubig. Sa pamamagitan nito, mabibigyan niya ang tubig ang mamamayan para makainom sila ng sa kanilang mga hayop. Tingin. Kaya kinuha ni Moses ang baston. Sa presensya ng Panginoon, doon ay may toldang tipanan ayon sa inutos ng Panginoon sa kanya. Pagkatapos, tinipon niya ni Aaron ang mamamayan, 3 million na tao sa harapan ng bato at sinabi ni Moses sa kanila, tinan niyo po, sa sobrang ng inis, tao lang din si Moses, nakikita niya yung mga tao, reklamo. Sinabi ng mag-church, ayaw pa rin. Gulit si Moses. Sabi ni Moses, makinig kayo, mga rebelde. Wala na, nadala na ng nainis na eh. Buti na lang, pastor ninyo, hindi naiinis. Pag ako na naiinis sa inyo, Lord, hurra, puro blessing ang nire-release ko. Walang sumpa. Because you are forgiven, you are righteous. Kahit ganyan kayo, you are always highly favored. Tagal-tagal. Ito, galit na galit. Makinig kayo, mga Swahil! Pambira, sakit na salita ni Moses. Makinig kayo, mga reklamador! Makinig kayo, mga rebelde! Dapat ba namin kayong bigyan ng tubig mula sa batong ito? Sino nga yung bato? The gospel. Jesus said it. Pagkatapos sinaas ni Moses ang kanyang baston. O ito, sa sobrang inis. Hinataw, sabi ng Diyos na pagsalita ka lang. Ibig sabihin, kailangan para iligtas ka, ipako uli si Jesus. Okay lang, ipako ka? Kaya nga sabi ng Diyos, speak na lang. Your forgiveness is done. All you have to do is speak. Your blessing is done. Kaya sa buhay niyo, Lord, I speak. Makakatapos ako ng pag-aaral. Mag-aaral ako mabuti. Magsusunog ako ng kilay. Makakatapos ako. Makagraduate ako. Papasahan ko ang mga board exam. At magiging pinagpala akong tao. Mag-aaral ako mabuti. Because that's my benefits in you. Ganon. Hindi yung dami-daming ginagawa. Oh, at bumulwak ang tubig mula rito. Tuminom ng mamamayan at ang kanilang mga hayop. Anong sabi ni Lord? Tapos na, di ba? Kailangan mo na lang utusan yung bato, di ba? Magsalita na lang, di ba? Eh sa inis ni Moses, hinataw niya. O, anong sinabi ng Diyos? Tingnan niyo po.
Pero sinabi ng Panginoon kina Moses na Aaron, dahil sa hindi kayo naniwala sa akin, na ipakita ko sa inyo ang aking kabanalan sa harap ng mga Israelita, hindi kayo ang mamumuno sa pagdala ng mga mamamayang ito sa lupang ibinigay ko sa kanila. Ang lugar na ito ay tinatawag na Meriba dahil nakapagdala ng mga Israelita sa Panginoon sa lugar na ito. Na-disqualify tuloy si Aaron at siya. Bakit? Misinterpret nila yung gospel. Minsan lang, pagpalo. Once died. Resurrection, all you have to do is confess. Minisrepresent mo ako, Moses at Aaron. O, hindi na kayo papasok sa promise na. Nandyan po ba kayo? Nandyan po ba kayo? Tingin, I prophesy to you, I speak because of the finished work of Christ. All your family will be saved. All your family will be saved. O, yung hindi naniniwala. I speak because of the finished work of Christ. I'm just speaking. All your sickness, all your symptoms are healed. I prophesy to you, life successful is based on what you have done. But salvation and eternal life is already done by Christ for you. Amen ba? So, sino yung rock? Ito po ang interpretation, sabi ni David. Sabi ni David, He only is my rock. Sabi niyo, my rock. Kaya po si Jesus rock. Ibig sabihin, si Jesus ay tagapagligtas. Si Jesus ay Mesayas. Si Jesus ay Diyos. Yun po ang ibig sabihin. Sabi ni David, si Jesus lang ang aking batong kanlungan at kaligtasan. Siya lang ang aking tanggulan. Kaya ligtas ako sa kapahamakan. Wow! Sabi niyo, rock. Zur. What's the meaning? Christ is the Messiah. Christ is the Savior. Yan po ibig sabihin ng rock. Sabi ni David sa verse 6 to 7, He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be moved. Siya lang ang aking batong kanlungan at kaligtasan. Si Jesus lang ang aking tanggulan. Kaya ligtas ako sa kapahamakan. Verse 7, In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Nasa Diyos ang aking kaligtasan, karangalan. Siyang matibay kong batong kanlungan. Siya ang nag-iingat sa akin. Ang ibig sabihin, as long as Jesus is your Savior and Jesus is God who became man and died, crucified, died 3 days, and after 3 days rose again from the dead, you will be saved. He is your Savior. He is your protection. He is your deliverer. He is your security in life. He is the rock of my strength, the rock of my salvation. Wow! The rock of my refuge. Everything you need for eternal security is Christ. Is the gospel of Christ. Ganito nilagay ni Paul. Sabi ni Paul, mga kapatid, gusto kong malaman ninyo, nangyari sa aming mga ninuno noon, na kasama ni Moses, ginabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang ulap na nanguna sa kanila. Tinulungan sila ng pagtawid sa dagat na pula. Sa pamamagitan ng ulap at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moses. Verse 3, Kumain sila ng lahat ng pagkain mula sa Diyos at uminom din sila ng lahat ng inuming ibinigay sa kanila. Dahil uminom sila ng tubig na pinaagos ng Diyos mula sa bato. Ito ang interpretation ni Paul. O, basahin niyo yung kulay yellow. 1, 2, 3. Bang! Sino yung bato? This is post-resurrection. After the cross. You see? Paano ini-explain ni Moses yung bato? Kasi ayaw nila maniniwala kay Jesus eh. O sige, ito na lang para ano. O itong bato to ha. In-interpret ni Paul. Sino yung bato na yon? Sino yung bato na yon? Si Jesus.
Ah, my goodness. Nandun na yung gospel even before Jesus came. Oh, ngunit sa kabila nito, karamihan sa kanila, after resurrection na po to, ha? Ngunit sa kabila nito, karamihan sa kanila, gumawa pa rin ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. At dahil dito, nangalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Hindi pa rin sila naniwala. O kaya lahat, hindi ang Diyos ang namatay. Tinanggihan mo yung buhay, tinanggihan mo yung proteksyon, tinanggihan mo yung buhay na walang hanggan. Anong kapalit? Bangkay. Gusto niyo ba yan? Palagay niyo sino author niyan? Hindi si Jesus. Ha? At dahil dito nangalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Verse 6, ang nangyaring yun sa kanila ay nagsisilbing aral sa atin. Mabigyan tayo ng babala upang tayo, hindi tayo maghagad ng masasamang bagay tulad ng ginagawa nila. Ito, unang paalala. Basa, verse 7, 1, 2, 3. Tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Panahon ni Moses. Yung ulap, si Jesus yun. Yung walls, si Jesus yun. Yung Holy of Holies, si Jesus yun. Yung altar, yung sacrifice, si Jesus yun. Yung priest, si Jesus yun. Yung high priest, si Jesus yun. Lahat yun si Jesus. Ayaw nilang maniwala. O, kamatayan sila. So ito pa, huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, tulad ng ginawa ng iba sa kanila, sapagkat sinabi sa kasulatan, nagpista ang mga tao, nag-inuman, nagsayawan sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Verse 8, huwag kayong gumawa ng sexual na immoralidad tulad ng ginawa ng iba sa kanila, kaya pinarusahan sila ng Diyos. Hindi yung Diyos ang nagparusa. Ang ibig sabihin, dahil wala na yung Diyos, sino yung kapalit? Ang tingin ng tao, pag pinarusahan, dahil humiwalay sa Diyos, yung Diyos ang nagparusa. Ang parusa, humiwalay ka sa Diyos, o sino magpaparusa sa'yo? Sino? Sino ang counterpart ng Diyos? Si Satan. 23,000 ang namatay. Who's the author of death? The devil. The devil cometh to steal, kill, and destroy. So, hindi ang Diyos ang pumapatay. Huwag kayong mag-isip na ang Diyos nagbibigay ng sakit. Hindi po. Kinuha niya nga yung sakit. Hindi rin siya pumapatay sapagkat siya yung namatay para sa atin. Amen po ba? So, ito po ang paalala ni St. Paul. Huwag ninyong susubukin ng Panginoon. Tulad ng ginagawa ng iba sa kanila, kaya namatay sila sa tuklaw ng ahas. Pinagtutuklaw sila. Nangamatay sila. Huwag niyong susubukin yung Panginoon. Ang ibig sabihin, sa buhay na ito, pag narinig niyo na yung gospel, magpasakop na kayo sa gospel. Kasi pag hindi, tutuklawin kayo ng maling mga teaching, maling aral. Nandyan po kayo. O, tinan nyo, huwag din kayong magre-reklamo. Paulit. Huwag niyong susubukin si Lord. Tuklaw ng ahas. Alam yung tuklaw ng ahas? Kasi mali-mali na yung aral na pinapakinggan nyo, hindi na si Jesus. Ligaw na kayo. Ligaw na kayo. Pero ligtas po ako, Pastor. Oh, ligtas ka. Ligtas kang ligaw. Oh. Huwag din kayo, basa, 1, 2, 3. Sino mo nagsasalita? Post-resurrection na ito, ha? Huwag kayong reklamador para hindi kayo patayin ni Satanas. Kaya liligtas pa tayo ni Lord. Pagyan pa kay Lord ba? Si Lord ba? Di ba yung mga reklamo nila? Ano ba, Moses? Dinala mo kami dito para patayin. Ano ba, Moses? Dali mo pa kami dito para malasi yung negosyo namin. Mamatay yung mga anak namin. Ano ba, Panginoon? Nandyan ba kayo? Simba na lang simba. O, simba na lang simba. Every Sunday lang yung simba dito. Simba. Ang mga bagay na ito'y nangyari bilang, basa,
Halimbawa kanino? Halimbawa sa ating lahat. Para hindi natin na inulit-ulit. Isinusulat upang magsilbing babala sa ating mga nabubuhay sa panahong nalalapit na ang katapusan ng lahat. Sa panahon natin. Amen. Sino yung bato? Yung gospel. Yun yung bato, yung gospel. Amen ba? O, tinan niyo po ito. Sinabi ni Jesus sa mga nagtitinda ng kalapate, nung nagkatawang tao na si Jesus, di ba? Pumunta siya doon sa templo, doon may mga nagtitinda ng kalapate kasi sila, yung babiyahe pa, ang kanilang religion para mapatawad ng kasalanan nila, bibili sila ng baka, tupa, kambing o kalapate. Pag yung pera mo konti lang, pwede na kalapate. Papatayin yun, ititigis yung dugo, yun ang simbolo ni Jesus, di ba? Sinabi ni Jesus, nagtitinda ng mga kalapate, alisin ninyo mga yan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking tatay. Naalala ang tagasulat niya nakasulat sa kasulatan, mapapahamak ako dahil sa pagmamalasakit ko sa bahay ninyo. Verse 18, tapusin ko lang ha. Dahil sa ginawa niyang ito, tinanong siya ng mga pariseo, yung mga leader ng relihiyon, ng mga Hudyo, anong himala may papakita mo sa amin upang mapatunayan mo, may karapatan kang gawin ito. Verse 19, sinagot sila ni Jesus. Basahin niyo po, 1, 2, 3. Tinuro ni Jesus yung templo. Pinatayo ni Herod. Gibain niyo itong templo na to. Pag giniba niyo itong templo na to, itatayo ko sa 3 araw. O, tingin. Na-explain ni Jesus. Sinabi naman nila, ginawa ang templong ito ng 46 years. Itatayon mo sa loob ng 3 araw? Ano ka, baliw? Verse 21, pero hindi nila naintindihan na ang templong tinutukoy ni Jesus. Basa! Sabi ni Jesus, gibayin niyo ang katawang ito. Patayin niyo ang katawang ito. Pag nilibing to, katapos ng 3 araw, buhay na muli. Speaking of the gospel. Himself is the gospel. Himself is the Savior. Himself is the forgiveness. Himself is redemption. Himself is holiness. Himself is life. Himself is eternal life. Gibain nyo to. Destroy nyo to. Kasi akala nila, maliligtas sila pag doon sila sa templo nakatingin. So binigyan ni Jesus, gibain nyo yung templong yan. Ha? 46 years. Ginawa yan, tapos sabi mo, sa pangatlong araw, is referring to his body. Nandiyan po ba kayo? Kaya lahat, sa Old Testament, yung outer court, si Jesus yun. Showbread, si Jesus yun. Yung temple, si Jesus yun. Holy of Holies, si Jesus yun. Amen. At ngayon, si Jesus, tayo na yung templo, itong Jesus nakatira sa atin. In our heart, the moment we believe the gospel. Alam niyo mga kapatid, ang tagal-tagal natin mga Kristyano, ang mga pagkakaintindi natin sa mga paniniwala natin, mga patsi-patsing paniniwala. Hindi na tayo lumago. This time, lalago na tayo. Amen ba? O, tinan niyo po. Kaya't nang nabuhay siyang muli, tuloy-tuloy po ito yung konteksto. Kaya nung nabuhay siyang muli, naalala ng mga tagusunod niya, sinabi niyang ito. At naniwala sila sa pahayag ng kasulatan at sa mga sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Gibahin niyo ito! Katawan na to. Itatayo ko. Pagkatapos na ito ng araw, he's speaking here of his death, burial, and resurrection. The moment you believe, you're saved. Hindi mo kailangan yung templo na to, na 46 years na tinayo. Hindi mo kailangan yung mga sacrifice.
para mabawasan ang kasalanan mo. The moment you believe, no more sacrifice. No more sacrifice. Amen. Kahit minsan tamad na tamad kang magsimba, you're forgiven. My goodness. Ang bait talaga ng Diyos na ito. Grabe talaga ito. Kaya sabi ng Diyos kay Moses, Moses, hindi mo ako ginalang. Ako yung Diyos na kahit sa napakapakang mali ng mga taong yan, mahal ko sila, pinatawad ko sila, pinagpapala ko sila. Yun yung Diyos. Ganun yung Diyos. Moses! Hindi mo na ginalang ang kabanalan ko. Ang kwento is, kahit ganyan yan, katitigas ang ulo. Pinatawad ko lahat yan. Kaya kung ako si Moses, hindi ko lang pupukpukin yung bato. Yung mga tao, pupukpukin ko mga ulo. Kasi wala niyo, si Moses na ang pinaka-humble na tao noon. Nainis pa rin. Amen. Nakita niyo po? Sabi ni Paul, in-interpret ni Paul, hindi ba ninyo alam ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu? Sino ho yung banal na Espiritu? Si Jesus, na banal na Espiritu. Ngayon, nakatira na sa inyo. Sabi niyo, Jesus, salamat. Nakatira ka na sa akin. Tingin, kaya nakatira yung banal na Espiritu dyan. Sabi dyan, hindi ba ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu na nasa inyo, tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Verse 20, tapusin ko lang. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Ano yung pinagtubos? Hindi o trillion of dollars. Hindi o billion of gold. Kundi God na hindi pwedeng mamatay. Namatay. Yung Diyos hindi pwedeng patayin. Walang makakapatay sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, paano ko mapapatawad si John Borlado? Paano ko ililigtas si John Borlado? Diyos ako! Hindi ako mamamatay. Ang ginawa ng Diyos, lumabas yung Diyos sa Diyos. At yung Diyos, nagkatawang tao. Amen! Nandyan po ba kayo? Tingin, kaya sabi ko, yung kapatawaran ng kasalanan nyo, nakatira sa inyo. Kaya lagi sasabihin, ng Holy Spirit, oh, Beng, tinatawad ka na, ha? Tere, magaling ka na, ha? Yung kagalingan mo, nakatira sa iyo. Yung kapatawaran mo, nakatira sa iyo. Yung kabanalan mo, nakatira sa iyo. Yung buhay mo at buhay na walang hanggan mo, nakatira sa iyo. Kasi may pagkakataon, gagamitin mo yung isip mo, at titignan mo yung sarili mo, at titignan mo yung ginagawa mo, at makikita mo, naku, hindi ka perfect, wala. Kaya yung nakatira sa iyo, sasabihin, huy, you're forgiven, ha? You're righteous, ha? Kasi kabaligtaran lahat na nakikita mo sa sarili mo. The Spirit of Christ, who is in you, the hope of glory, will always remind you that your righteousness is a person. Kaya nga ho, nagkatawang tayong Diyos kasi para i-represent ka. So lahat ng kailangan mo para maging banal ka is a person. And that's Christ. Your substitute. Ulit, your identity. Meron ka ng kambal. Ang masarap, yung kambal mo para kumuha ng kasalanan mo. Kasalanan ko, yung kambal ko si Jesus. Amen ba? Kaya po, laging tawag, mahal kong mga kapatid sa Iglesia ng Diyos dyan sa Corinto. So tayo, lahat po ng sinulat, tingin, sinulat ang Acts. Lalo na po yung Romans, Philippians, Ephesians, 1 Corinthians, 2 Corinthians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, Peter, James, lahat yan. Sinusulat po yan sa church. Ang setting yan, church. Hindi ho individual, church.
Binabasa yan sa loob ng church. Pag nagsasama-sama na po yung mga magkakapatid sa Panginoon, yung brotherhood of believers. Amen ba? Ang tawag ho dyan sa Hebrew, General Assembly, Church of the Firstborn who are registered in heaven. Tingin, ang tawag sa atin, General Assembly. So every Sunday, may General Assembly na gaganap. Kung hindi available yung Sunday, maghanap tayo ng araw, Sabado, General Assembly. Ang tawag dyan, Church of the Firstborn who are registered in heaven. Ang ating citizenship, buhay pa tayo, langit. Amen. Nakatira ka sa dalawang mundo. Nakatira ka sa earth. Nakatira ka sa heaven. Dual citizenship ka. Amen. Ang tawag dyan, church. O, sabi ng Revelation chapter 1 verse 11, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, and what you see, write in the book and send it to the, basa, 7 churches. Ano yung 7 churches nung unang panahon? Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Tingin. Lahat yan, simbahan. Mga mananampalataya nagsama-sama, yan po sa Asia Minor, yan po yung mga simbahan. Kagrupo ng mga nananampalataya kay Kristo. So ang tawag sa kanila, churches. Simbahan. Yan ang mga totoong iglesia ni Kristo. Sapagkat sila ay nananampalataya sa death, burial, and resurrection ni Christ. Ang tawag sa kanila, the Church of Christ. Hindi yan religion. Amen ba? At dyan sa church na yan, di ba lagi sinasabi ko, sa church na yan talagang famous yung giving nila. So, part 4 na po ito, nire-recall ko lang. O, yung church, tinuruan ni Pablo, sa 2 Corinthians 9, 6-8. Basa, 1, 2, 3. Tingin, inibig na tayo ng Diyos, pinatawad na tayo sa kasalanan. Mas iibigin pa tayo ng Diyos pag bahagi tayo ng gospel. Paano? By generous giving. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Tingin, 25 years ago, tinuturo ko, tithes. Tinuturo ni pastor. Ngayon ho, nagre-repent ako, mali na yung turo ko. Kasi yung tithes ay sa lumang tipan. Pag hindi nyo ginawa yan, susumpain kayo. Kawawa naman, ang daming susumpa sa simbahan ko. Tingnan nyo, kung ituturo ko yan ngayon, pag hindi kayo nagbigay ng ikapo, ang sweldo nyo 20,000, nagbibigay lang kayo 500. Kayo'y nasa ilalim ng sumpa. Lahat kayo nasa sumpa. Tapos sasabihin ko, lahat kayo, mga magnanakaw. Gusto nyo, ganun ako magturo? Yan po yung law. Marami. Kaya yung iba, nagtatides kasi natatakot masumpa. Hindi pa rin nagtatides. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Nandito na tayo sa ilalim ng biyaya ng Diyos, sa Gospel of Christ. Ito na yung turo ni Pablo. Magbigay ng kusang loob. Kasi pinagpala na tayo. Pagpapalain pa tayo ng Diyos. So mag-decide ka, kusang loob. Yan po yung turo sa church. Hindi napipilitan. Sapagkat mahal ng Diyos ang cheerful giver. 2 Corinthians 9:6-8. Last Sunday, di ba tinuro ko sa inyo, Luke 7:36-47. Basahin nyo, 1, 2, 3. Ito po yung conclusion ng lahat ng Luke 7:36-47. 1, 2, 3. Diyan, walang sumpa. Walang sumpa. Partner tayo ni Jesus. Amen ba? Oh, next.
Ito ang turo ni Paul. Sabi ni Paul, concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, you must do also. Kung paano nagko-collect sila ng giving. Verse 2. On the first day of the week. Ano yung first day of the week? Sunday. Let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collection when I come. But if it is fitting that I go, I also, they will go with me. Verse. Amen ba? Nandyan po ba kayo? So every Sunday, wala pong sinabi niyan, mag-tithes kayo, mag-ika po kayo. Amen. Wala na po kayo sa sumpa. Ulit, lahat ng GCC family, lahat ng GCC businessman, lahat ng GCC professional, wala na sa sumpa. Wala na sa sumpa ng batas. Hindi rin kayo mga magnanakaw. Kayo ay pinagpala, mga minamahal ng Diyos at partner ng Diyos sa gospel. Amen. Amen ba? Dalawa na lang po and I will close. Okay po ba? Dalawa na lang. Ito po, ini-exhort ng writer ng Hebrew sa mga tao. Hindi ho kayo to Tingnan natin example. Huwag yung isipin kayo to. Mga Hudyo to, mga Hudyo. Kaya lang may lesson tayong makikita. Ang banal na Espiritu mismo ang nagpatotoo tungkol sapagkat sinabi niya. Sino daw nagpapatotoo? Banal na Espiritu. Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila. Darating ng panahon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila. Itatanim ko ito sa kanilang isipan. Dagdag pa niya. Basa. Tingin, sabi, yung Holy Spirit itira sa atin, yung Holy Spirit ipapalala sa atin, your sins and your lawless deeds, I will remember no more. Lahat ng kasalanan mo noon, lahat ng mga pagkakasala mo ngayon, at pagkakasala mo in the future. Kaya nilagay sa iyo yung Holy Spirit para sabihin sa iyo, hindi ko naalalahanin yan. Kasi as far as God is concerned, via the Holy Spirit, all that is been paid by Christ Jesus. Isipin mo, pag alam mo, pinatawad ka na pinatawad, hindi ka magkakasala. Siraulo lang yung taong alam niyang pinatawad siya sa lahat ng kanyang kasalanan at sasabihin niya, okay na naman ako, pinatawad. Siraulo yun. Siraulo yun. Pinatawad na tayo ni Lord, magkasala tayo. Pinatawad tayo ni Lord, magnakaw na tayo. Siraulo yun. Mali yung gospel na narinig niya. Kasi yung gospel is power. Yun yung power for you not to sin. But even if you sin, that gospel says, you're holy, you're forgiven. Yan ang security niyan. Nandyan po ba kayo? Nandyan po ba kayo? Hindi yan turuan ka para magkasala ka. Next. At dahil napatawad na ang mga kasalanan natin, hindi na natin kailangan maghandog pa para sa ating mga kasalanan. So wala nang handog. Pag mahal na araw, wala nang mga panata. Pag January, wala nang paghatak ng kuon. Wala nang pabasa, wala nang pakain, wala nang sakripisyo. Kasi wala nang pwedeng bayaran sa kasalanan. Tapos na. Yan ang sinigurado ng banal na Espiritu nung tinapos si Jesus sa krus ng Kalbaryo, binigay niya yung presensya niya sa atin. Para laging sabihin sa atin, pinatawad ka na, wala ka nang gagawin para mapatawad ka. Kahit na magkamali ka ngayon, pinatawad ka na. Tingin, context. Kaya magpakatatag kayo sa pag-asa natin, huwag tayong mag-alilangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin na kayo'y pinatawad na pinatara sa inyong banal na Espiritu na hindi naalalahan ng inyong mga kasalanan. Verse 24. At sikapin nating mahigayat ang isa't isa sa pagmamahalan, sa paggawa ng kabutihan. Anong context? Sabihin nyo sa mga katabi nyo, tingin, yung mga panayang absent, oy, kapatid, ba't ka nahihiya? Pag i-invite mo, mag-church mo kayo. Sa tagal na hindi umatin, nahihiya na ako kahiya na
Ang ibig sabihin dito, uy, kapatid, huwag ka nang umasa ng mga sakripisyo mo sa kautusan. Pinatawad ka na. Kahit ang dami mong absent, balik ka. Mahal ka ni Lord. Hindi na kinakount ni Lord yung pag-a-absent mo. Bumalik ka. Ayusin mo yung utak mo. Verse 25. Oh, basa. Isang context to, binabasa ko sa inyo. 1, 2, 3. Oh, ang malalim na Tagalog yan. Ang ibig sabihin niya, huwag niyong sanayin na hindi kayo nag-church. Yan po ang ibig sabihin. Hirit pa. Oh, pero huwag niyong sanayin na hindi kayo nag-church. Gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palasakin natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayong nalalapit ng huling araw. Kasi ang context nito, tingin, yung mga dating Christian na, ginagawa nila, lumiliban sila. Kasi pumupunta uli sila sa pagsamba sa templo, nagdadala ulit sila ng hayop na pangsakripisyo, bumabalik sila sa kautusan. Kaya ang introduction ng writer, oh, pinatawad na kayo ha, wala nang sakripisyo para mapatawad ang kasalanan nyo. Nandyan po ba kayo? Bumabalik sila. Gaya ng kaugalian ng ilan, hindi ho kayo yan. Hindi tayo yan. Kaya lang, may makukuha tayo. Ang sinasabi dyan, huwag kasi absent ng absent. Yun lang, maganda naman ang makuha dyan. Pero hindi kayo bumabalik sa batas. Naintindihan nyo? Context. O, tingin. Sapagkat, oh, basa po para maalis yung antok nyo. 1, 2, 3. Pagkatapos nating malaman ng katotohanan, wala nang handog na may alay para mapatawad ang ating mga kasalanan. So, ibig sabihin dito, ang sinasadya nila, pumupunta uli sila sa templo, nag-aalay sila ulit ng kordero. O, sinasadya nyo na. Sinasadya nyo na dahil kay Jesus pinatawad na kayo. Hindi na inaalala ng Diyos yan. Kaya kayo lumilibon sa pagtitipon natin kasi bumabalik na kayo ulit sa religion nyo. Huwag nyo nang gawin yan. Yan yung sinasabi ng context na yan. Amen ba? Nandiyan po ba kayo? Kaya tanging nakakatakot na paghukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Tingin. This is last. So ang context, ayaw nila sa gospel, tumiliban sila ng simba kasi bumabalik na sila sa kautusan, nag-aalay na sila ng hayop, o ito ang mangyayari sa kanila. Nakakatakot na paghukom at nagliliyab na apoy kasi inaayawan nila yung finished work ni Christ. Right? Ganon din sa atin. Maraming Kristiyano naliligaw na. Ang dami nang alam sa buhay. Kaya ang kailangan lang naman yung gospel. Iligtas ba yun, Pastor? Ligtas. Kaya lang, ang hirap ng buhay nila. Daming pasakit. Daming... Amen ba? Pati na yung example ni Jesus. Sa simbahan at saka si Jesus. Tingnan nyo ha? O, tingin. Last na to. For the husband is the head of the wife. As also, basa. So, sino ang ulo natin? Si Jesus. Pag sinabing siya yung ulo natin, tayo yung church, di ba? Siya yung head. Bakit siya yung head? Basa sa susunod. Siya yung tagapagligtas ng katawan. Tayo yung katawan. Ang ginawa niyang sample, mga asawang babae, ang leader niyo sa pamilya, yung asawa niyong lalaki, kung paanong si Kristo yung leader ng simbahan kasi si Kristo yung tagapagligtas ng simbahan. So ginamit niya yung mag-asawa. Hello? Oh, verse 24. Therefore,
Just as, basa. Kung paanong nagpapasakop yung iglesia kay Kristo, kayong mga babaeng asawa, dapat din kayong magpasakop sa inyong asawang lalaki. Ang example ni Paul, si Jesus, nagpapasakop tayo. Tayo yung church, di ba? Kasi, bakit tayo nagpapasakop kay Kristo? Kasi siya yung tagapagligtas natin. So sabi niya, kayong mga babae ha, asawang babae ha, huwag niyong ina-under yung asawa niyo ha. Kung talagang nagpapasakop kayo kay Kristo, kung talagang si Kristo ang tagapagligtas niyo, magpasakop kayo sa mga asawa niyong lalaki. Kumprende? Yan, ganyan daw po. Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay. Mga lalaki. Nakita nyo, sa asawang babae, ito ang paalala. Ang example, si Jesus na kayong church, right? Kung talagang tagapagligtas mo si Jesus, magpasakop ka sa asawang lalaki. Kung talagang si Jesus ang Savior mo, wife, submit to your husband. Ito naman sa mga husband. Mga lalaki! Sino mga lalaki? Taas sa kamay! Mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae. Sa English, basa. Just and gave himself for her. Paano daw mamahalin yung asawang babae? Mga lalaki, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia, example na naman. Paano minahal ni Jesus tayo? Tingin! Paano minahal tayo ni Jesus? Namatay si Jesus sa atin. Sabi ni Pablo, kayong mga lalaki, kahit na kayo pa yung boss, pag nagsalita yung misis nyo, at para hindi walang away, mamatay kayo para sa kanila. Tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Upang maging banal ito, matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. So tayo, malinis na. Dahil namatay na tayo. Namatay na si Jesus sa atin. Tapos, ginawa niya tayo, may harap niya sa kanyang sarili na iglesia na maluwalhati. Glorious church sa tayo kasi namatay na, binubun ni Jesus ang kanyang dugo sa atin. Wala tayong kapintasan at walang anumang bahid, wala na tayong dungis kasi namatay na si Jesus sa atin at nabuhay na magbuli sa ating mga kasalanan. Naintindihan niyo po ba? Yan po ang context. Hindi yung gagawin mo po para maging banal ka. Amen. Amen. Isipin nyo yung sample ni Jesus, si Jesus at ikaw, yung church, sa mag-asawa. Ganon din ho sa mga magulang. Sabi ni Pablo, mga anak, igalang ninyo ang inyong ama't ina. Paano nyo paparangalan yung inyong nanay at tatay? Lalo na yung tatay at nanay. Baliktad, nanay at tatay, tatay at nanay. Father's Day ho ngayon. Igalang ninyo sila. Alam niyo po, tayong mga anak, pag malalaki na tayo, hindi na tayo pinapakailaman ng magulang natin. Lalo na pag nagtatrabaho na tayo. Huwag niyo nga alisin sa mga magulang. Yung mahalin sila, igalang sila, respect niyo sila. Sabi ng Diyos, pag ginawa niyo to, hahaba ang buhay niyo sa mundong ito. Children, obey your parents in the Lord, your pastor. Honor your father and your mother. For this is the first commandment with a promise that your life will prolong in this earth. Gusto yung humaba yung buhay nyo? 90 years old na kayo, malakas pa rin kayo. Wala kayong sakit, wala kayong karamdaman. Love your parents by honoring them, respecting them. Lagi yung tatandaan, Daddy, I love you, Daddy, Mommy. Wala kami kung wala kayo, Daddy, Mommy. Salamat kay Jesus sa buhay niyo, Daddy. Amen. Hindi nyo kailangan silang itur. Kung may pang-tour, di itur. Pero wag nyo nga alisin na hindi sila irespeto. You love your parents by respecting them. Kahit na naglalakad sila ng paganto-ganto, kala nyo, ganun ha? You respect them. You love them by respecting them. Amen? So, palakpan natin si Lord Jesus.
Hallelujah! So yung gospel ni Jesus para sa ating buong pamilya at para sa ating family church. So tayong lahat ay tumayo, tinatawagan ko lahat ng tatay. Lahat ng tatay lang, tatay. Samahan po ng mga anak at I will pray for you. Habang tinatawag natin si Kuya AJ. Lahat po ng daddy, we are celebrating with Daddy God for you. Abutan natin yung mga success ng ating mga anak. Success ng ating mga apo at kaapu-apuhan. Amen? Hallelujah! Let's pray. Horabasanda rabasika darabakando robosonde. Lord, in the name of Jesus, dinadalangin ko ang lahat ng daddy. Lahat ng mahal naming daddy na nagmamahal sa aming mga anak. Sa oras na ito, Lord, I declare fullness of health through the Holy Spirit that lives inside them. Lord, I declare long, 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 long satisfied, healthy, robust life in Jesus' name, in Jesus' name. Together, Lord, with the wisdom of the Holy Ghost. Sorabasanga badarabakandam. Rombo songa badakande bekando rabahanda. Health of mind, bodies internally. Lahat ng veins, lahat ng DNA, I declare you healed. I declare you healed mula sa inyong ulunan hanggang inyong paanan, loob at labas ng lahat ng bahagi ng inyong katawan. Dinideklara ko kayong malusog, malakas. In Jesus' name, together with all the blessing of God, via the Holy Spirit flows inside you. Same to you, Daddy. Same. Rambasanga badarabahanda. Complete. Robust body, healthy body. Onga badong grebesindo robakonda. Mind, all internal organs, lahat ng ugat, lahat ng DNA, lahat ng skin, lahat ng cells. I declare that cells alive, resurrected, live in Jesus' name. Oh, rabababa, sikadarabakanda. Sinkabadarabakanda. Rambasanda, resurrected life. Resurrected divine life. Lahat ng DNA ninyo, lahat ng cells ninyo, lahat ng bahagi ng katawan ninyo, lahat dinideklara ko malusog, malakas, magaling na. In Jesus' name, in Jesus' name. Pwede mo ba maghawak-hawak ng kamay dyan? Yes. Lord, sa pangalan ni Jesus, pwede bang ituunin niyo ang inyong mga kamay sa mga daddy? Please. Lord, all our daddies, malayo sa aksidente, walang aksidente, lahat ng aming daddy, malakas, malusog, lahat ng aming daddy will represent Christ. Lahat ng aming daddy ay blessing sa loob ng pamilya, maging sa loob ng iglesia. Maraming salamat. Lord, sa iyong mga kamay, ang mga daddy namin ay pinagpalang lubos. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, daddies.